Welcome back to our podcast here in the License to Shoot. Ako si Miggy C, kasama ko si William Go. Ang pinag-uusapan namin dito sa channel na to is Philippine basketball. And yun, ako gusto ko pinag-uusapan yung mga like other leagues like MPBL, NCAA. Pero this time around, yung pinaka nagagawan talaga namin ng content is yung mutually interested kami ni William, which is the UAAP and the PBA. At yan dalawang ligang yan yung pag-uusapan natin sa episode ngayon. And yun, shout out kay Josh Bet. Kay Josh Bet mo ba nakita yung ano? Oo, yung tweet. Yung kay Josh Bet. Okay, shout out kay Josh Bet dahil si William may nakita siyang tweet na parang nag-spark sa amin para maging magkaroon ng ng topic, and we find it na interesting na pag-usapan to. So tara't himayin natin yung tweet ni Josh Bet. Sagutin kahit pa paano yung tweet ni Josh Bet. And yung tweet niya kasi is wait lang, check ko lang ulit. Ang tweet niya noon is, has the UAAP always been popular than the PBA? So yun yung magiging sentro ng ating pag-uusapan sa episode ngayon. So without further ado, please like, share, and subscribe to our channel. So sana tulungan nyo kami lalong palaguin yung aming channel, and at the same time, let's create more spark with the game we all love. And yun, William, eto kasi initial thoughts mo muna pala nung nakita mo yung tweet na yan. Paano mo naisip na, uy, parang magandang topic pag-usapan, ganun? Well, syempre, number one na parang agree naman ako. Unang-una, agree naman ako na masikat naman talaga UAAP kaysa PBA. Pero ang sa akin is parang kasi may mga nakita kong replies na masyadong, alam mo yun, na hindi na objective na masyadong hate na lang nila yung PBA, yung mga sinasabi nila. Hindi kasi sa UAAP walang farm team, walang yan, yung mga unfair Mm. trades. Sinasabi lang mas may parity daw sa UAAP compared sa PBA, in which mamaya parang dissect ko yung isa't isa. I'll explain further mamaya pag tumuloy yung usapan. Pero Mm. may mga other things na yung mga usual na hine-hate nila sa PBA, like yung mga politiko, tapos hindi lang yun, walang sister team sa UAAP, walang, ano ba, yung usual na narinig mong comments ng mga keyboard warrior dyan sa PB, Mm. mga usual hate. So parang sabi ko, okay, sige, magandang explain natin kung bakit mas sikat ang UAAP sa PBA. Mm. Ako naman, initial thoughts ko nun is, by the way pala, yung sinabi mo yung mga nababasa mong mga comments na medyo may pagka-toxic, is parang ako, for me, I find it weird na they compare UAP and PBA Doon at the mismo. same time na yung pag-compare nila is hindi for me parang hindi tama. In a sense na kasi itong kino-compare nila, it's a pro league and UAAP league. So ako, kaya ako to pro league and a college league tong UAAP. So kaya ako nagustuhan tong pag-usapan tong question na to. It's because parang gusto ko gawin natin na tama yung pag-compare. 'Di ba? Kasi Yung 'di ba yung comparison. tama yung comparison, and then maybe later on we could have a conclusion nga dun sa tanong ni Josh Bet. Kasi yun nga, yung mga sinabi na sa UAAP walang farm team. Wala naman talagang farm team sa UAAP. 'Di Mm. ba? Walang, 'di ba? So parang kaya itong episode na to, it's for me para dun talaga yun. It's to at the same time medyo mahirap i-compare, pero may mga certain aspects na pwede mong i-compare itong PBA and UAAP para makakuha mo yung sagot na hinahanap mo. And yun yung gagawin natin. So let's start first with syempre UAAP, PBA, itong dalawang liga na to. They have their own target market and yung audience. So Mismo. simulan ko sa UAAP. Syempre yung goal naman ng UAAP is for the schools. So kung ano yung kasama ng schools, like students, faculty, alumni, and syempre, in the UAAP, ano din, di ba, open din sila for, like, Ay, hindi ka outside, nag-aaral sa school na yun. yun, yung fans ng mga, fans outside the participating teams in the UAAP. Although, sa basketball side naman yung pinag-uusapan natin, hindi ko pa masyadong, like, hindi pa sila masyadong, like, ramdam na ramdam. Unlike, sabihin natin nung nagko-cover ako for volleyball ng UAAP, pag Ateneo, ang dami na parang alam mo na hindi
Like ang daming supporters talaga. Like from the PBL, pumupunta sila doon to support yung mga volleyball players. Pero dito sa basketball, hindi masyadong ano eh. Like yung target talaga is for the students, the schools, Mismo. and the alumni. So, yun yung ano, market ng UAAP and the audience din. Okay, so sige, to further expound sa sinabi mo, totoo nga yan. Kasi may mga friends din ako na from other UAAP schools, hindi lang sa Lasal, na Mm. may ano sila na parang wala naman silang alam at all sa basketball, pero nanonood Oo, sila yun yun. ng UAAP. Bakit nila ginagawa? Kasi gusto na i-support yung UST, Mm. yung UP, Ateneo, Tama. Lasal, yung mga, basta yung Mm. schools nila. So, yun yung Oo. number one factor kasi may representation. Yung mga team sa UAAP, ni-represent nila yung schools nila, which, let's say, parehas kaming taga Lasal. So, pag andyan na, 'di ba, pag naglalaro si Evan Nelly, may nakalagay dito sa jersey niya, Lasal. So, kahit papaano nire-represent niya kami when they go to war na o para sa Lasallian community to. Mm. Hindi siya compared ng sa sa PBA. So, ita-transition na natin dito sa PBA. Pag nakalagay San Miguel, o sino i-represent nila? Yung yung San Miguel Corporation. O kasi trabaho nila 'yon. Mm. Tsaka basically trabaho nila. Si Boss RSA, siya yung nagpapasweldo kay Junmar Fajardo. Yung mga ganung bagay. Tapos, ito pa, aside from lack of representation, hindi rin sa na parang, ay, yun yan, parang pick your poison na lang ng papanoorin nila. Na, kunyari, ako manonood ako PBA. Magaling to si Scottie Thompson. Di magiging fan ako ng Hinebra. Pag kunyari, may iba pang gustong or may magaling bigla sa, let's say, sa TNT. Parang idol ko na rin to si sige, dito na ako. Yung tinatawag niya lang bandwagon fans, which wala namang mali doon sa pagiging bandwagon fans, di ba? So, pwedeng mag-vary. Or, sige, wag na natin sabihin yung mga bandwagon na, let's say, kunyari, Uh, yeah, 'di ba may fan base si Mav Ahanmisi nun when he was playing for Rain or Shine. Biglang lumipat siya sa Alaska or Converge. Paano kung fan ka ni Mav Ahanmisi? Like siya lang naman yun yung talaga pinapanood. So magiging ka, 'di ba? Parang magiging Alaska or Converge ka tapos ngayon Hinebra. No, mas ramdam mo yung paglipat unlike sa UAAP. Syempre, since yun nga, student ka or alumni ka, meron kang attachment sa school due to the representation na dinadala nila. Mm. And ano lang, siguro para masagot mo din, ano yung target market naman ng ng PBA? Like talaga yung tina-target nilang makuha. Basically, Kasi sa basketball fans. ayun, okay. Yun lang inaantay kong sagot mo. Ayun, Okay, so basketball fans. kasi di ba may dinagdag ka sa UAAP sa sinabi ko kanina, yun nga, yung when it comes to UAAP, yung pride kasi, school pride Ayun, nandun. the And school. even, maraming mga, sabihin na rin naman natin na merong mga fans na nanonood inside the arena or even the outside na hindi super familiar with with basketball. They support UAAP basketball kasi nandun yung school nila, 'di ba? Di Sa ba? PBA naman na iba kasi eto naman more of talagang mga yung majority of PBA fans talaga yung mga talagang mahilig sa basketball. They, 'di ba? Ako, to be honest, UAAP fan ako nung nag-transition sa PBA fan kasi naging fan ako ng basketball 'di ba? So, Hmm. sana nagets din nila na sana nagigets din ng mga tao na merong siguro mga fans ng UAAP na hindi nagta-transition sa PBA kasi nga lang sila like school, they support Oo, the school the sport pride, 'di is ba? So, school. kaya pagdating minsan sa PBA, mas siguro yung 'di ba, mas nakikita, mas konti yung nanonood minsan sa arena, ganun, 'di ba? So, Hmm. it factors then on that aspect. Na syempre ito, school pride. Ito naman, it's more of yung target ng PBA is Mismo. uh the basketball fans and the same time. Syempre, masa masa yung tina-target ng PBA pero at the same time, yung nagsistick talaga na audience sa PBA is the basketball fans, 'di ba? So, yun. Mismo. Tsaka, andito
yung PBA, hindi siya parang NBA, na sa NBA, city-based Mm. na may Lakers, sino ba nire-represent nila? Yung mga nakatira sa Los Angeles. Sino ba nire-represent ng Knicks? Yung mga taga New York. Pero although yung pinagkaiba lang, let's say kunyari NBA, UAAP ang comparison. Yung pinagkaiba lang is yung mga naglalaro sa yung mga naglalaro sa Lakers, hindi naman lahat yun taga LA. Mm. Sa sa ano, sa Lasal, lahat sila taga Lasal kasi kaya student athletes nga eh. So Mm. basically nag-aaral din sila sa Lasal. Pumapasok sila sa mga klase nila sa Lasal, di ba? So yun yung number one or hindi yun yung biggest factor that we have to take into consideration na may target market na iba yung market nila at nagkataon na Mm. malawak lang yung target market ng UAAP kasi sa UAAP siya um school-based talaga. May representation. There's this thing called representation na yung kapag let's say, nag-champion Lasal, di ba? Saan nangyayari yung victory party nila? Sa campus ng Lasal, di ba, karamihan, mostly, students yung pumupunta, although they invite guests. Kahit sa di ba, Ateneo Bonfire, may mga non-Ateneans na invited doon. Pero it's mainly yung main niya, yung main guests ng event na yun is yung Ateneo students and alumni maybe, di ba? Kasi sila yung parang para sa kanila yung championship na napapalano na ng Ateneo. Mm. 'Di ba? So, eto, after the target market and audience na yun nga pinag-usapan natin the difference between UAP and PBA. Let's go down to a reason bakit some people might conclude na parang one league is more popular than the other. And it's because of the games and attendance. So, pag-usapan siguro muna natin like ano nangyayari sa games ng UAAP and their attendance and yung attendance ng mga games sa UAAP and ganun din sa PBA. So, I'll start it off once again. For UAAP, yung games niya, syempre, yung attendance ng games sa UAAP, to be honest, kaya maraming tao is obviously because of the school pride. And at the same time, meron din tayong tinatawag na na requirement nila minsan yan kaya Sa PE. Sa kaya, PE. 'di ba? May ganung factor mo din na dapat iisipin kung Hmm. bakit ang daming tao sa UAAP, 'di ba? Hindi yun minsan requirement or minsan school bus yan ganun. Kasi ako tawag doon. Yun nga nagko-cover ako. So minsan magugulat ako ang daming tao na minsan ang daming tao sa isang block ng Araneta or MOA. Pero makikita mo naka-PE uniform sila. Tapos pag lumalabas ka, may school bus na sumusundo sa kanila. So, 'di ba? Yun factor to consider is syempre yung school din nire-require sila or at the same time minsan yung school yung nag-o-offer para matulungan silang makapanood pa lalo ng mga UAAP games in attendance, which means siguro yung ticket nila libre and yung transportation din nila libre, 'di ba? So yung games naman wala na akong masasabi sa games ng UAP eh. Siyempre, exciting kahit na pangit yung word daw na yun. 'Di ba? Always fun naman to watch the Which UAAP basketball? and yung storylines din naman ng UAAP. Sobrang saya. And kung iisipin mo din, yung UAAP, it only runs for 2 to 3 months a year. 'Di ba? So Di ba? talagang compact na compact. So parang alam mo may mga tao talaga na alam nila na 2 to 3 months lang UAAP. So ginagawan talaga nila ng time na manood kahit isang beses, 2 beses, Hmm. 3 beses, 'di ba? And it shows dun sa attendance sobrang minsan nag-wild, 'di ba? Sabihin natin kahit hindi rivalry game makikita mo sa TV, punong-puno yung upuan, ganun, 'di ba? So yun yung siguro yun yung masasabi ko sa UAAP. And akin rin to add to it din. Yung sa Mm. rin kasi, yung sa games din kasi in attendance. Factor din dyan yung ticket prices eh. Although for Mm. understandable reasons naman kung bakit mas mahal ang PBA kesa sa UAAP. Kasi sa PBA, they target
more on the working class. Kaya nga nila in-adjust yung game schedule nila na mas late para ano eh. Well, at least Mm. second game. Pati first game, di ba, hindi na yung 3 o'clock. Kasi pag 3 o'clock, yung mga ibang audience nila, nasa office pa. Kasi usually 5 or Mm. 6 ang out ng mga offices eh. O babiyahe pa yan. Mm. Kaya ginawang 8 o'clock yung laro para mas, ano siya, mas, ano ba, parang mas madaling ma-accommodate kung o sakaling gusto manood. When after work, Mm. takbusin ang Araneta or MOA. Ang problema lang dun is, pahirapan mag-commute pag na-late na tapos. Late uwian nun. Yun Oh, lang, kasi yun. sarado na LRT niyan. Mm. Di ba? And yun din sa ano din sa games din. Oh, when you look at the games, 'di ba? Kaya mas mukhang mas exciting. Kasi mga bata pa yung mga naglalaro eh. So expect mo na maraming takbuhan diyan, mas energetic yung mga bata, hindi siya tulad sa PBA na syempre, mga iba doon, yung mga vets. Alang-alang mapatakbuhin pa yung mga 35 years old na players, 'di ba? Mm. Yeah, maraming bagay na kino-consider and such as that. Diba? And also yung marketing din. Yun yung marketing strategy nila. Maganda rin naman yung marketing strategy ng UAAP, di ba? Na ang daming mga promo codes, ang daming sponsors. Unlike sa PBA, parang mas focus nila yung basketball side. Sa UAAP, they focus more on the fan engagement. 'Di ba kaya may mga ganyan. Kaya 'di ba ang daming mga ano ba, yung parang mga side shows. Parang dati may University Town, 'di ba? Yung parang ika-campus tour ka sa Ateneo, Mm. Lasal. Okay, okay. Alala ko yun kasi nakita ko si Gretchen ho sa Lasal noon ano siya, Naabutan mo yun? COVID Nakita mo nineteen. yun? Nakita mo nagsushoot nun? Oo, yung kasi ano yun eh ARW natin. Yes, sa mga hindi taga Lasal, ARW is annual recruitment week namin. Grabe ka naman. Lahat naman ng school ata may ARW. Hindi, pero iba yung tawag nila doon. Pero Pwede. basta guys, org Galing. recruitment namin. So yung sa org Mm. namin, yung booth namin, dito, tapos sa harap, doon mismo nagsushooting. Mm. Doon sila mismo nagsushooting. So parang, ayun, so it's part, di ba nangyari yun during UAAP seasons. Tapos meron pa yung, ano pa ba yung hindi ko na masyadong alam yung ganyan sa Signal eh. Pero nung nasa SNA, may nasa ABS pa yung UAAP, merong mga yung, basta yung mga shows, di ba na Di ko na rin maalala yung tawag pero nagigets ko yung yung sinasabi mo. Martin Javier pa nga yung host nun eh. Meron din yung mga like yung mga Glory Days, yung mga ganun, di ba yung mga shows na, yung mga, di ba? Di mo Pero ang maalala yun? pinapagganon nila, yung mga former players, hindi yung current. Uh, pero sometimes it Current. helps to advertise the O yun na nga, din. advertise sila, marami din silang ginagawa. Unlike sa PBA, meron din naman, pero ang mas binibigyan nila ng essence is the basketball side of things. Mm. So yun yung tingin ko yun nga yung pagkakaiba din at the same time, gusto ko lang i-point out, 'di ba yung sa UAP nga may mga talagang meron tinatawag na requirement ganun sa PBA wala din namang requirement, 'di ba? So, tsaka 'di ba, sa minsan pag requirement libre ng school, ganun may mga free tickets yung mga Oh, campuses. Sa PBA wala naman ganun 'di ba? lahat ng Siguro bentahan ng PBA, sa yung PBA tickets, lahat ng hindi naman sila nagkakaroon na kunyari, may game yung Hinebra, may mm, ticket selling sa San Miguel office. Wala namang ganun eh. 'Di ba mm, sa UAAP lahat ng mga campuses merong mm, campus selling. mm. Then lang, to add lang din naman. Yun nga. Uh, tawag doon? Wait, nawala tuloy thought ko. Pero anyway, yung sinasabi mong sideshow sa PBA pala. Ay, sa UAAP. Sa PBA din naman, parang may mga, Sa kahit pa PBA paano may meron na mga, pero hindi siya yung mm, parang sa UAAP na ang dami. mhm. So yun, nawala yung thought ko, di ko alam. Basta, sorry, nawala yung thought ko nun. Pero, siguro pag bumalik, balikan natin. Pero, let's go first to the next comparison. Um, players in the league. And siguro teams na rin. So, para
magkaroon din tayo ng somehow of an idea bakit mas popular tong team yung league na to than the other. And siguro uh, a good chunk of it is because of yun nga, yung teams and the players. So start ko ulit sa UAAP. Sa UAAP syempre players, school, yun nga sabi mo kanya, school athlete, 'di ba? Kung walang 'di ba, wala namang yun nga, school athlete, wala namang lilipat midway to the season to another 'di ba? Siguro off Hmm. season may lilipat. Pero yun nga, players ng UAP, school athlete, and the same time yung team, syempre school. So it comes with that it sounded like a broken record, pero yun nga, yung school pride talaga nandun when you watch the games. It's because of yung teams, it consists of schools, and at the same time yung mga athletes, yung mga classmates, 'di ba? And sometimes nga pagkaklase mo pa yung mga players, mas lalo mong sinusuportahan pa, 'di ba? So yun. Another thing dun sa players of the league, kaya mukhang mas sikat yung sa UAAP kaysa sa PBA is lahat ng nasa UAAP ngayon, lahat yan Gen Z na. Mhm. So doon pa lang alam mo ng alam mo ng mas active sila sa social media, ganyan, mas alam nila kung paano gamitin ng social media. So doon pa lang may makikita ka ng makikita mo na yung requirements or hindi mo requirements, ay yung makikita mo na yung parang alam na nila kung paano makuha yung or mas mag-engage with the audience through social media. Yung mga I mean, yung mga iba sa kanila, 'di ba? Yung mga vets, I mean, hanggang ngayon naman active sila sa social media pero hindi yun yung nakasanayan nila. Kaya parang excuse me, most ng mga uploads nila, 'di ba? Parang lumabas ako kasama yung family ko, ganyan. Unlike sa UAAP, 'di ba? May use promo code Harold Alarcon, ganyan, to get 20% discount of your first purchase. Diba? May mga ganung may mga ganung bagay din na nagiging factor eh. So, hindi lang siya yung more of the basketball side of things din. Meron din kasi silang parang yun, they just know how to use, knowing na bata sila at ito yung kinalakihan nila. Mas alam lang nila paano gamitin ang social media than the PBA, yung mga vet sa PBA na wala namang social media nung nasa college sila. Yung sa podcast ng Let It Fly, 'di ba? Yung sabi ni Ellie Tenorio, lumaki siya, wala namang social media nung lumaki siya. So, Mhm. so yun yung yun din yung factor na kailangan nating alamin or tignan. Now going to the PBA naman, like the players and yun nga and the teams. Ano ba yung parang tingin mo yung parang pinakamalaking factor na naging difference with the UAAP teams and players? Um, Yun yan, kasi sa PBA, pautakan ng laro dyan eh. So, babagal. So, like, di ba, parang eventually babagal yung laro. Ah, Mm. mas mas focus sila sa basketball side of things, di ba? Hindi naman to para sa UAP na, sige, tayo, na takbuhan tayo, tapos may, yung parang ginagawa ni Richie before nung final season niya, di ba? Yung gumaganon siya sa, kay Andrea Brillantes, di ba? Yung gumaganon pa siya. Pwede mo may ganong factor sa hindi siya yung parang sa PBA. Although ngayon sa PBA, 'di ba pinipicturean na nila yung mga players ngayon compared like yung suot ng players heading to the game. Yung mga league fits. May ganon na rin sa Mm. PBA ngayon eh. Pero dati wala yun eh. Ngayon lang sila. Mm. Pero sa UAP, sila yung nagpauso ng ganon eh. Hmm. Ay, ako, agree naman ako na sa UAP nagpauso nun. Pero parang sa Pilipinas, sila yung nagpauso ng mga ganun. Oo. Pero I think it happens, di ba, sa ibang bansa, sa NBA. Oo. Hindi Kaya naman, nauso sa yun lahat naman, karamihan naman ng sa kinakopycat lang sa NBA kasi NBA yun eh. Pero yun, di ba? I think when it comes to the PBA players,
At ano, para sa akin ano din naman eh, meron din silang sariling branding and nga, may hatak din naman sila. And ano, to add lang din, ang players ng PBA kasi, for me, dito sa part na to, medyo I feel na mas popular yung PBA sa players in the league and the teams. It is because it consists of somehow like the culmination of all of the masasabi nating mga best of the best players sa Pilipinas. Kaya Mm. mas marami dito sa PBA. Kaya tingin ko mas popular sa aspect na yun yung PBA. 'Di ba? Best of the Mm. best na hindi lumipad ng ibang bansa. So, lagyan lang natin ng asterisk doon kasi Mm. nauuso na yung Asian import, 'di ba? So, yun yung mas para sa akin, syempre mas sikat yung PBA sa ganong aspect kasi mas marami silang players. And ano, syempre ano, yung best of the best ng UAP and the best of the best ng NCAA na nagpapadrop na sa kanila. So, yun yung ano, yun yung para sa akin sa PBA, yun yung ano, ah dun sikat yung PBA kasi halos lahat ng mga magagaling sa buong Pilipinas, not only for the UAP, NCAA and the other other leagues na sa kanila. So, yun dun para sa akin tong players in the league and teams na sa PBA yung point ko nun. And at the same time, going back lang, sinasabi ko kanina yung sa games and attendance pala, yung nawala sa thought ko. Kaya para sa akin mas maraming nanonood ng UAAP. It's because sa sa PBA. Syempre ano, PBA year long yan eh. 3 conferences normally yan. So 'di ba kung ikaw yung fan, hindi mo naman kailangan magmadali kung manonood ka lang naman ng once or twice a year. 'Di ba? Sa Oo. UAAP kasi 3 months yan eh. So parang alam mo yun, kailangan manood ka na as much as possible kung gusto O, mo 3 talagang months na nga suportahan lang yung eh. mga favorites mo. Mm. So, siguro yun yung factor kaya bakit minsan din walang tao sa Siyempre, ano sa parang hindi mo oo. gugustuhin maghintay ng pagkatagal-tagal Oo. para sa next season. So para sa akin, yun lang gusto ko lang balikan yun kasi yun yung naisip ko na parang magandang point din kung bakit pag tinitignan natin yung telecast ng UAAP mas maraming nakaupo doon. And then minsan sa PBA may mga certain games na parang kulang madaming ano, butas yung mga silya, 'di ba? Saka ilang ilang So ano yun. rin, sige nga, yung parang the long wait. Lagi bago mag-start ang isang season, long wait eh. Mm, 'Di ba? So, yun lang naman. I think with those 3 points na pinag-usapan namin like the target market audience games, attendance, and players and the teams that consist these two leagues, we could get to a conclusion kung para sa atin, sino yung mas sikat na liga or mas sikat na liga. UAP. Ikaw UAAP. Actually, I don't know, pero parang coincidence na ako nagkukwento about UAAP, ikaw PBA, pero parang magkabaliktad tayo ng Well, thoughts. given naman talaga na mas popular ang Sige, sige. Sige, UAP. sige. Bakit? Yun na nga, yung sa audience pa nga lang, yun pa lang may ano na eh, na school-based sila compared to company-based. Doon pa lang sa representation factor, ilang beses ko na sinasabi, pero representation factor, malaki ang lamang ni UAAP compared sa PBA. Tapos yun nga, college pa. Tapos hindi, college, syempre, mas iba. Lahat naman tayo ini-enjoy lagi yung college basketball kaysa professional basketball. Hindi lang kahit naman for sure sa mas mataas na level ng competition ng NBA kaysa yung NCAA sa States. Pero 'di ba bakit iba lagi kapag March Madness? Kasi Mm. mga schools ano yun eh. The representation is there. The schools yung mga student athletes ng school nila. Unlike sa NBA, si LeBron nga taga Akron, Ohio pero naglalaro sa LA. So, hindi ganun kabigat yung attachment nila. Kasi hindi naman taga LA yung unlike unlike kunyari dito sa UAP si Kevin Kiambao, nag-aaral siya sa Lasal. Mas ramdam mo yung representation factor din doon. Mm. Sa akin naman, okay, actually, okay, sa akin, feeling ko lang naman, sa PBA, feeling ko lang, para sa akin, this is my own take, PBA yung mas sikat in a sense na UAAP, as much as, yun nga, mas fan ako ng UAAP, clear ko lang, as of the moment, talagang UAAP fan ako for, like, tagal na, mas, for me, number 1 ang UAAP. Para sa akin lang, take ko yun. Pero, mas sikat, PBA,
kasi ano yung school pride, hindi mo talaga mate-take out yun sa UAP. Yun yung talaga yung magandang factor ng UAP, the school pride. Pero at the same time, yung PBA kasi yung market niyan, it's masa. Hindi lang Pinoy basketball fans, yung masa. 'Di ba? And at the same time, siguro hindi lang natin sila nakikita in a sense na every game ng PBA puno or pinag-uusapan. Pero yung masa factor, 'di ba? Pag kunyari finals, umaabot yung Facebook Live 378,000 viewers. 'Di ba? Mismo. From that point tingin ko, yun yung tingin ko yun yung yung isang factor na hindi din natin napapansin dahil tinitignan natin yung mga regular season na kulang yung tao, yung mga other issues ng PBA kaya tingin Mismo. natin mas popular yung yung ibang UAAP kaysa sa PBA. Pero pag finals, 'di ba? Sobrang dami ng tao. And then yun nga, yung mga players and teams, para sa akin, uh, paborito ko yung UAP pero parang sa PBA dun naboborn, dun nagiging dun nagiging sikat yung mga players in a sense na pang buong Pilipinas in an aspect, 'di ba? Yung pagiging, alam mo yung phenomenon na idol, 'di ba? Dati tayo, 'di ba, sumisigaw tayo pag sumushoot ng basurahan. Kobe, gano'n, 'di ba? Ah, Sa PBA doon naboborn yung mga gano'n na sinisigaw din natin. Like Terence Romeo, 'di ba? Hindi hmm. naman, 'di ba, si Terence Romeo nung sa FEU MVP, sikat na player, pero nung umapak siya ng PBA, doon siya na parang nag-globalize. Hindi nationalize pala. Parang buong Pilipinas na yung nakakilala sa kanya. Oh. So I Kasi think for that, Gilas. aside from Gilas, 'di ba, nung maganda na din yung nilalaro niya sa North, Batang Pier, Global Port noon, 'di Hmm. ba? Doon mo din yung parang buong Pilipinas doon na siya na recognize, 'di ba? So, Especially yung feeling ko, relatability. 'di ba? And at the same time, yung yun nga sa PBA kasi mas makikilala ng tao kasi buong yung target niya masa talaga. Aside from the basketball fans itself, it aims na it expands sa masa and for not for all ages din talaga. Like mga 10, 'di ba? Mga 10 years old pa lang na mahilig na magbasketball, 'di ba? Yun naman yung ini-aim ng PBA. Kaya for me, PBA, yun yung mas sikat yung PBA pa rin. Pero UAAP is definitely for me, yun talaga yung paborito kong panoorin. So yun. Mismo. And Dapat to sige. add lang, pasensya na. Sikat yung PBA kasi medyo medyo ang pangit ng take pero medyo lap trip to. Mas marami kasing mas marami pag PBA content, mas maraming views dito sa channel namin. So feeling ko isang Hindi factor ganyan, 'yon. hindi ganyan. Hindi, hindi, isang factor na kasi in a mas malaki yung scale natin 'di ba? Mas malaki yung audience na Hmm. pwede nating makuha, 'di ba? When we talk about PBA kasi minsan pag UAAP yung content, syempre ang manonood niyan is mga UAAP students, 'di ba? Alumni, 'di ba? Parang And wala pero silang pag sinabi mo, attachment sa game. Like yung mga mm, other games, ang pinasinusubaybayan lang nila, yung game na kung saan maglalaro, yung school nila. oo, may ganun, 'di ba? Minsan sa Yun. PBA, medyo lahat, 'di ba? Especially pag pag draft, 'yun, 'di ba? Di Yun. ba? So, yun. Medyo isang factor na nakakatawa, pero it sana nagigets ng mga tao na yun yung yung PBA kasi buong Pilipinas yung target niyan, yung masa, 'di ba? So, mas sikat talaga for me yung PBA. Pero I'm not taking anything from the UAAP. Yun nga yung pinaka-paborito kong liga sa Pilipinas as of the moment. So, yun. Tsaka feel ko nga mga ibang sa UAP, mas pinapanood pa nila yung mga yun nga, yung mga fan interaction events than the actual games eh. Mm. Which hindi ko naman sinasabing wag. Wala naman akong dinidiscriminate. Kanya-kanyang trip naman yan. Mm. So, So, yun. Siguro we could end up a conclusion na Uh, actually, di ko nga alam kung paano end conclusion kasi magkaiba tayo ng take Pero, they have eto a na lang. different market, Oh, they have a different market and kung paano different mo siya fan base. tingin ko kung paano mo siya tinitignan, doon mo makukuha yung sagot kung anong liga yung mas sikat. Kasi if you're gonna put premium on the school pride, kaya bakit mas sikat yung UAAP? Eh di, syempre, di ba? Yung school pride factor itself,
'di ba? Na how a Sige, school sige, pride sige. uh, drives thousands of alumni, students, 'di ba? To watch the UAAP for 3 months. You could go to ang conclusion nga na UAAP mas sikat. Hmm. Pero if you're gonna think of PBA yung mas sikat because it's yun nga for the people, all the ages, for all ages, anong klaseng tao ka man, 'di ba? Para kung sang sulok ka man ng mundo na nanonood or sang sulok ka ng Pilipinas na nanonood, 'di ba? Yung pagiging masa ng PBA, if yun yung tinitignan mo bakit sikat yung mas kung yun yung mas binibigyan mo ng halaga, feeling ko ano yun, you could go to an conclusion na mas sikat pa rin yung PBA. So yun. Ito yung final na pag-conclude ko dito. Okay. Sige lang. Oo, sige, may sinabi kami mga kanya-kanyang kaya kung sino mas popular. Pero ito, hindi mo lang basta-basta pwede i-compare ang both leagues kasi yun nga, yung college basketball is way different from professional basketball. Kaya parang, oo, sige, sabihin natin na may mas popular merong mas popular or like one league is more popular than the other. Pero you can't use it as means na i-bash yung other league na tulad ng ginagawa sa PBA na yun nga, puro farm team kasi walang farm team sa UAAP. Walang trade sa UAAP. Hindi lang basta-basta ganun din. Yung it's more of the basketball side of things, not the business side of things. Ay, actually business side of things pero not the yung parang off the court na tulad ng mga ganyan. Off the court shenanigans such as yun nga, yung mga trades which would na wala naman sa UAAP. Diba? So, yun lang yung biggest thing na kailangan makita nating lahat. Pero ang masasabi ko Mm. lang is i-appreciate natin both leagues kasi pwede mo naman enjoyin parehas eh. Ako, ini-enjoy ko PB at UAAP. Diba? May mga times na ano, may mga times na yung Pilipinas live ko, hindi ko alam kung ano, parang na-overwhelm ako na ano ba yung unahin ko panoorin. Ang ganda ng nilalaro, ang ganda ng ito ba, UP versus NU dito, pero sa kabila, Manila Classico. Alam ko, sige, Ginebra fan ako, pero hindi mo rin naman pwede ma-miss yung UP versus NU eh. Mm. So, yun lang yung mga factors or like, yun yung mga kailangan natin isipin bago natin i-conclude na bakit mas sikat si ganito kaysa kay ganito. Ayun, so I think yun nga, unang-una sa lahat, mahirap talaga i-compare yan kasi nga pro league tsaka college basketball, 'di ba? Two different kind of beasts. It's for me nga it's kind of comparing apples to oranges, pero we Apples and tried our oranges best. talaga yan. Oh, we tried our best para mag-make sense din naman kung ano yung masubukan kung nga ba yung mas Wait lang, audio mo, nawala. Audio mo nawala. Walang audio. Mute mo ulit. Tapos, okay. ayun. Okay na, okay na. Oo. Okay, okay. Okay. So yun, going back, yun nga, apples and oranges and at the same time, apples and oranges tong dalawang UAAP and PBA. Mahirap i-compare pero we tried our best in this episode para mabigyan natin ng ng Tamang justice and kahit justification. pa paano, 'di ba? Justification between these two teams. Nawala na naman. Naglag ka. Naka, Okay, sorry. yun, Medyo ayun. okay, okay. Technical difficulties. Pero anyway, para lang matapos na rin. Apples and oranges, mahirap i-compare yung PBA tsaka UAAP. And in this episode, we tried our best. Pero at the same time, at the end of the day, you could support both naman. And at the same time, you could support both naman. And yun nga, yung dalawang factor na naging sentro ng aming mga decisions dun sa mga takes namin. Kung
tingin ko yun din yung mga factors talaga na magse-separate bakit mas sikat yung ligang to at yung isang liga. So, yun lang naman. This is the License to Shoot podcast. And anyway, medyo di ko alam kung naging dragging na yung pag-usapan, yung topic. Pero at the same time, if you, Nag-enjoy ako pag pag-usapan. umabot, pag umabot kayo sa puntong to and then may feeling nyo medyo, para sa akin medyo hot topic din to eh. Kung may mga nanonood, iba Hmm. yung take. Feeling ko, pwedeng may iba silang opinion. So kung may opinion naman kayo na parang feeling nyo you agree or even disagree, let us know in the comment section. Let us have an healthy conversation, di ba? And I think itong tweet ni Josh Bet na to, it's a tweet na talagang mapapaisip ka and the same time, could spark healthy conversations. And that's why, yun nga, ginawa namin ng episode. So, yun lang naman. Alright, so for my partner Wilmin, my name is William Go, and until then, take it easy, stay safe, have fun.